Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Paano nga raw ba mag-market o magbenta sa online? Marami pong nagtanong nito. Actually, kung usapang pagbebenta sa online, masasabi ko na ito yung medyo mahaba talaga ang proseso. Alam nyo po, base sa experience namin through online selling, napakahalaga po talaga kung ano yung produkto na ibebenta mo. Unang-una, maganda ba yan? Ikalawa, syempre, may quality ba? Pero alam nyo kung ano yung na-realize ko nung naging content creator ako o mas kilala nyo sa tawag na vlogger. Through online, oo, mahalaga po ang produkto. Pero ang mas mahalaga sa online ay kung sino po yung nagbebenta. Mas mahalaga sa online is yung tiwala ng mga buyer sa kanilang mga seller. Kilala ko ba yung bibilan ko? Maayos ba ito katransaksyon? Hindi ba ako nito lolokohin? So meaning po, mas mahalaga po ang popularidad nung seller o nagbebenta kaysa sa kung ano po yung produktong itinitinda niya. And dito po yung nakakalungkot. Hindi po ito itinuturo ng ibang mga vloggers. Madalas, sinasabi lang nila, mag-vlog ka at kikita ka na sa ads. Ito yung madalas nyong marinig. Para sila lang yung panoorin nyo at sila lang yung kumita. Which is sa totoo lang, hindi po totoo yan. Para sa mga maliliit na vlogger na kagaya ko, oops, teka lang po hindi kasali sa topic yan, naisingit ko lang. Pero kung usapang bayaran po sa ads para sa maliliit na content creator, hindi naman ganun kalalaki yung views mo, hindi ka po talaga kikita dun. Pero sa video na to, sasabihin ko sa inyo, yung mga hindi itinuturo ng ibang mga vlogger. Alam nyo ba na sa social media, once na visible ka, madalas kang makita ng mga tao sa specific na ginagawa mo, you are credible na kaagad. Halimbawa po ako, o kami ng Team Buenaventura, madalas nyo pong makita na ang content natin ay patungkol sa pananahi. Sa madaling sabi, kung usapang tahian, masasabi namin na based sa following namin sa YouTube, sa Pilipinas po isa ako sa pinagkakatiwalaan ng tao na interesado sa pananahi. Kahit na sa tingin po namin ay mas madami pa talaga ang mas magaling sa amin pagdating sa larangan ng pananahi. Sigurado yan. Sa madaling sabi po, pagkakatiwalaan kanila o ng mga viewers mo sa ano man yung pinapakita mo sa social media. Kaya po dapat, para sa akin, kung magiging vlogger ka kagaya namin, maging totoo ka lang sa binavlog mo at hindi lang for the views. Like for example, kami ng Team Buenaventura ulit. Mulat sa pool po, nung mag-start po kami mag-vlog, naalala ko po noon taong 2019, before pandemic pa po. Opo, tama po yung narinig nyo. Taong 2019 pa po kami nag-start mag-vlog. 5 years na po, to be exact. Kahit itanong nyo po sa mga nanonood ngayon na subscriber natin. Mga subscriber natin na matagal na, pa-comment naman dyan sa baba, kailangan natin ng patunay. Way back that time, 2019 po, marami pang nag-iikot sa Tianggi niyan bago mag-pandemya. Noon may mga dumadaan pa sa pwesto namin. Ako kasi yung madalas nagtitinda sa Tianggi dati. Siyempre habang nagtitinda ako, may mga subscriber tayo na yung iba napapadaan doon. Yung iba bumibili, yung iba nakipagkwentuhan lang. At syempre, ang rason nila bakit sila pumunta sa pwesto namin dahil nga nakita nila tayo sa ating YouTube channel. Sabi nila, ang galing daw kasi pinapakita natin yung proseso kung paano namin tinatahi yung paninda namin. Isipin nyo, tinatahi namin yung paninda namin, binebenta namin, pero pinapakita namin yung kabuuan ng proseso. Marahil naiisip nyo, ay sir, baka gayahin ka nila. Actually, yun po yung gusto ko talaga na matutunan din ng mga mamimili or yung ibang mga mananahi na gumawa ng sarili nilang produkto. Yung proseso ang gusto kong ituro. Kaya siguro, way back that time, hanggang sa ngayon, maraming nagtitiwala sa atin sa paggawa natin ng mga sewing tutorial video. Dahil itinuturo ko po yung buong proseso mula sa pagbili ng tela, pagtatabas, hanggang sa pananahipo. Wala akong tinitira sa amin. Kasi ngayon, kahit ano namang larangan ngayon, mapapanood mo na sa online. Pagluluto, paggawa ng bahay, magkaka-idea ka na, mapapanood mo na sa online. So, sa akin lang, gusto kong matuto sa mga ginagawa namin, yung ilan sa mga subscriber natin. Isipin nyo po that time, kung tama pagkakaalala ko, nasa 1,000 subscriber pa lang tayo sa YouTube. Taong 2019 po yan. And yung subscriber natin na yun, taong 2019, ay nagka-impact na po kaagad ang paggawa namin ng mga video sa aming mga paninda. Dahil nga, may mga nagpapatahi o bumibili na sa amin ang paninda namin sa Tianggi. Take note po galing pa yan sila sa iba't ibang bayan. Dumayo pa yan sila sa Taytay noon para mamili. Hindi ko naman sinasabi na kami lang yung pinuntahan nila. Pero isa kami sa rason bakit sila pumunta doon. Actually, kung papanoorin nyo po yung mga YouTube video natin, yung mga luma-luma, yung 2019 to 2020, makikita nyo po dyan yung halos lahat ng mga naunang client namin na ipakita ko doon. Especially yung mga naging client namin
na dahil nasa pagbablog natin at dahil napanood tayo sa isang video, nagpatahi na sa atin, meron po sa YouTube yan, mapapanood nyo po yung ilan sa mga video. Kasi pinapakita ko po ron yung kung ano yung pinatahi nila, paano yung proseso ng pinatahi nila. Then, ang ginagawa ko kasi, para kahit paano hindi sayang yung proseso, pag kami pumasok na client, magpapatahi ng bagong design, yung design po na yun, yung bago, i-video ko po kaagad yun, hindi pa nagmamass production. So magkakaroon na ako ng tutorial, hindi pa namin natatahi yung kabuuan ng order. So ngayon, nailalabas ko na kagad sa YouTube. Siyempre, way back that time, late ko na realize na nakakahiya pala dun sa nagpapatahi sa amin na hindi pa niya hawak yung stock niya para ibenta, na possible siya palang sana yung iilan sa mga nauunang magbebenta nun, na ilabas ko na sa social media, na ituro na natin kung paano gawin sa YouTube. Kaya po nung na-realize ko yun, tinigil ko muna. Pero marami na ako na-i-upload talaga. Marami na ako na-i-upload noon ng mga nagpatahi sa amin ng design. Tapos, yung kabuuan ng proseso, isa sa mga hindi ko malilimutan, yung t-shirt, dress. Ayan, may nagpatahi sa atin yan. At saka po, kung hindi ako nagkakamali, yung jogger pants. Yung jogger pants po, madami po nag-order sa amin nun eh. Yun po ay galing din sa YouTube. Yun po ay napanood kami sa YouTube. OFW po siya na galing Korea. So marami po yan. May mga OFW pa tayo naging customer dahil sa pagbablog po natin. Actually, yung mga ganong pangyayari, yung magkaroon kami ng customer dahil sa vlogging, hindi ko po inaasahan yan. Kasi nung time po na yon, ang gusto ko lang naman, maging kagaya ng ibang vlogger. Yung katulad nila, na madami yung views, madami rin yung kita sa ads. And syempre, hindi ganun yung nangyari. Kung makikita nyo naman sa YouTube, hindi naman ganun kalaki yung naging views talaga natin. The other way around yung nangyari. Wala kaming ganung kalaking views at hindi naman ganun karami rin yung kinikita namin sa ads. Pero kahit kukunti pa lang yung views namin, ay makakaapekto pala ito sa aming munting negosyong patahian dahil sa paggawa namin ng mga sewing tutorial video. Okay, fast forward tayo. Taong 2024 na ngayon. Ano ba yung nabago? Actually ngayon 64,000 subscriber na tayo eh. Mas marami na bang nagtiwala sa atin? Kayo po makakasagot niyan. Kung kayo po ba tatanungin ko, nakikita nyo ba yung sinseridad ko sa paggawa ng mga vlog namin na gusto ko talaga tulungan yung mga kapwa natin mananahi? Kung nakikita mo yon na sincere talaga ako sa mga ginagawa ko, paki-comment naman dyan sa baba kung isa ka sa mga natulungan ng mga video namin. Pero mabalik tayo sa topic. Huwag kayong malilito, kaugnay yan sa topic sa pagbebenta sa online. Kasi kung papansinin nyo, sa mga kwento ko, ewan ko kung nare-realize nyo, no? Nagkaroon kami ng customer dahil sa pagbablog namin. Nagkaroon kami ng customer through online. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas yan. May Luzon, Visayas, Mindanao. Actually, may OFW pa. Kung hindi kayo maniniwala, ang isa sa mga naalala ko yung Korea. Kasi yung Korea, siya yung, sa South Korea to, hindi North Korea. Siya yung maraming pinatahing jogger pants. Mapapanood nyo yung tutorial niyan sa YouTube. And syempre, kung usapang pagbebenta sa online, kung paano magbenta sa online, kagaya nga ng sinabi ko kanina, mahalaga talaga yung produkto mo. Kailangan quality talaga yan at maganda yung product. Pero sa online, sa totoo lang po, hindi sasabihin sa inyo to ng ibang mga vlogger. Pero mas mahalaga kung sino yung nagbebenta nito. Pinagkakatiwalaan ba siya ng mga tao? Kung papansin niyo, maraming nagva-vlog na ang inuumpisahang pagbebenta ay pagbebenta ng damit. Pagbebenta ng clothing line nila. Team Payaman, Team Bugok, ano pa ba yung mga kilala. Basta kung mapapansin niyo yung mga t-shirt nila, hindi bumababa ng 500 pesos each. Alam ko ang sa Team Payaman nasa 900 plus eh. To 1,000 pa ang t-shirt nila. Isipin nyo kagaya lang yun ng t-shirt na suot ko. Hindi ko naman siya masabing basic. Maganda naman yung tela nun, CBC, mamahalin. Pero yung kung usapang quality, tingin ko, kaya naman makipagsabayan ng mga kagaya natin na mga mananahi. So ibig sabihin, may posibilidad pala na makapagbenta tayo ng mga t-shirt na ganun kamahal kung usapang quality lang yung pagbabasihan. Kasi kung kaya mo manahin ng t-shirt, pagagandahin mo lang yan tapos bibili ka ng magandang tela, aba kaya ko pala ibenta ng 800 to 1,000 kung kilala akong vlogger o kung kilala akong personalidad sa online. Tama po. So ang point ko lang, mahalaga ang produkto pero mahalaga kung sino yung nagbebenta. So kailangan makilala ka ng tao sa specific na kung ano man yung ginagawa mo sa online o sa social media. Kung ako po yung tatanungin nyo, sir, ikaw ba hindi nawawala ng customer dahil sa nagbablog ka? Actually po, hindi naman ho sa pagbubuhat ng bangko. Hanggang sa ngayon po, for the last 5 years na nagbablog po tayo, hindi po ako nawawala ng message na gusto nila magpatahi ng bulk o maramihan. Pero madalas ko po itong tinatanggihan. And syempre, humihingi po ako ng paumanhin talaga sa mga natatanggihan ko. Actually, kung kaya naman namin yung load ng trabaho, bakit hindi? Kasi kita sa amin sana yun eh. Pero bakit ko siya tinatanggihan?
Eh di sana sasabihin nyo, eh di dapat mayaman ka na sana. Actually yun nga eh, hindi pa tayo yumaman, sapat lang talaga para sa mga bills at bayarin natin. Pero in comparison naman sa buhay namin nung ako ay empleyado pa ng mga patahian, masasabi ko na medyo malayo na naman talaga. Kahit papano ay umangat naman talaga yung pamumuhay namin ng konti. Pero syempre, hindi pa naman po nagtatapos doon kasi hanggang ngayon naman po nagsisikap pa rin naman po kami para mas umangat pa. O baka hindi po kayo naniniwala. Eto po, ilagay ko po sa screen yung ilan sa mga message sa atin sa page ng mga nagpapatahi sa atin o mga gustong magpatahi. Actually marami pa yan eh. May mga personal message pa nga sa aking sariling Facebook account mismo bukod yung nasa page na hindi ko na hilalungkat lahat. At least may makita kayong iilan. And sa totoo lang po, kagaya nga ng sinabi ko kanina, nahihiya po ako dahil natatanggihan ko sila. Marami po akong natatanggihan na yung iba eh gusto lang mag-umpisa ng munti nilang patahian na sana kami sana yung sagot para makapag-umpisa sila. And ang nakakalungkot doon, syempre madalas kong naisasagot, hindi po kami nakakatanggap ngayon ng patahi eh. Kung tatanungin nyo naman ako, bakit naman sir, eh malinaw nakita na sana yan. Totoo po yun, once na may nagpa-order sa'yo or may nag-order sa'yo, especially kung bulk order na patahi, eh malinaw nakita po yan para sa mga mananahe or sa mga seller. Okay. Sige, kwento natin kung bakit nga ba hindi kami tumatanggap ng patahi. Ito po yung isa sa mga reason. Mabalik tayo ng konti. Alam nyo po, taong 2021 po, kasagsagan po yan ng pandemya eh. Maraming nagko-comment sa mga ginagawa nating video noon sa YouTube. Sir, baka naman po pwedeng pahingi ng pattern. Matagal nyo na po akong subscriber. Matagal na po akong mananahe. And yung iba gusto nila matuto manahe. And isa sa naiisip nila para mapabilis yung proseso is magkaroon sila ng pattern na ginagamit namin. Marami talaga yan sila na nag-comment niyan na pahingi sila ng pattern. Eh ang problema po, noon hanggang ngayon, maliit na vlogger lang naman po tayo. Kahit ipakita ko pa po sa inyo yung revenue natin sa ads mula noon hanggang ngayon. Sige nga po kung umabot ka sa parte na to ng video, comment mo dyan sa baba kung gusto mong makita yung revenue natin. Pag maraming nag-comment, next vlog, try natin na ipakita. Sigurado hindi ako mabi-BIR doon. Sa totoo lang kung usapang sahod sa ads, hindi pa nga sapat yung sahod namin sa pagbablog sa pangbayad ng kuryente at saka sa internet. Paano pa ako makakapagbigay, di ba? Hanggang sa yung mga comment po sa atin taong 2021, eh unti-unti pong napalitan yan. Napalitan po ng mga comment mula sa paghingi po ng pattern hanggang sa pabili po ng murang pattern. Siguro nakita ng mga subscriber natin na hindi pa naman talaga natin kaya magbigay pa. Kasi nga, syempre bibili ka ng pattern paper, yung mga panulat, packaging, so hindi talaga kaya pa. And syempre, kagaya nga ng sinabi ko kanina, napalitan niya ng ibang comment. Ang comment na nila, sir, pagbentahan mo na lang kami ng murang pattern. Actually, yung comment na yun, nung una hindi ko rin pinapansin eh. Sabi ko, paano ba ako magbebenta ng murang pattern? Kung tama pagkakaalala ko, October yan eh. October to December 2021 yan eh. Pero sa totoo lang, kahit hindi ko alam kung paano ako makakapagbenta ng murang pattern, kasi paano yung mga taga-probinsya, di ba? Mura mo nga sila bebenta ng pattern, paano naman yung shipping? So, actually, sabi ko nun, teka, ayun, kaya ko naman magbenta ng murang pattern. Kahit konti lang kitain, basta makover natin yung materyales. At yun na nga, inaral natin unti-unti yung pagbebenta sa Shopee. Kasi doon lang mura yung shipping. Eh, para doon sa mga subscriber natin na malalayo, makakuha ng murang shipping. Tapos COD pa, di ba? Doon nila babayaran pagdating sa kanila ng produkto. And syempre, since sa dami po ng request niyan talaga, ginawa namin ng paraan para pag-aralan yan kung paano kami magbebenta sa online. And yun na nga, taong 2022 po, nag-start kami ng pagbebenta ng murang pattern sa Shopee. Kung hindi ako nagkakamali, January ito or February 2022. Alam ko na i-vlog po namin yan eh, nung nag-start po kami ng pagbebenta ng pattern. Yung pag-uumpisa natin sa pagbebenta ng murang pattern, hindi ko malilimutan yan eh. Kasi pinakita po namin yung one roll na pattern, ganito po kataba, tapos halos kasing tangkad ko po yung pattern. Ito yung sets of pattern niya. Meron siyang pang 1 to 2 years old, 3 to 4 years old, 5 to 6, 7 to 8, at saka 9 to 12 years old. At syempre murang-mura lang to dahil yung 5 pattern na yun mabibili mo lang sa halagang 50 pesos. Pero limited lang po yung offer natin. No? Kasi ito yung binili natin ng pattern paper, so isang rolyo siya. Hanggang maubos lang po ito siguro. No, pinakita po natin sa vlog natin, isang rolyo lang po ito, sabi ko. Isang rolyo lang po ito ng pattern paper. And syempre, sabi ko po na pag naubos po ito, hindi na po ako magbebenta. Isang rolyo lang talaga. Gusto ko lang pagbigyan yung mga subscriber natin. And also, pamasko na rin sa kanila kasi yun na yung paraan ko para makatulong. Tingin ko, way back that time. Kaya bumili ako ng isang rolyong pattern paper para lang po mapagbigyan natin yung mga subscriber natin noon na nagre-request talaga.
Kasi gustuin ko man po ituloy-tuloy yung pagbebenta ng pattern. Matrabaho din po siya. Akala lang po nung iba hindi. Kahit itanong nyo po sa mga pattern maker na nanonood dyan. And nung time na yun, kaya sinabi ko na isang rolyo lang yung ibebenta nating pattern. Kasi kailangan naman namin mag-focus sa pananahi namin. Kasi syempre, kailangan din namin kumita. May pwesto pa kami noon sa Tiangge. Kami lang yung nananahi, kami din yung nagbebenta. So pag tumigil kami pagpa-pattern, sino mananahi ng paninda namin? So yun talaga yung nasabi ko. Sabi ko, ubusin ko lang po itong isang rolyong pattern na to, tapos focus na po kami sa pananahi. Kasi kahit papano naman nun, kahit matumal na nung time na yun, may mga nagpapatahi pa rin naman sa amin. Through online din, yung mga subscriber din natin na gusto magpatahi. Tapos nung time na yun, nagtitinda pa rin naman kami sa Tiangge, may pwesto kami sa Tiangge na kailangan namin asikasuhin. Kasi pag magtinda ka hindi, magbabayad ka rin. Alam nyo, lumipas ang 1 hanggang 2 araw, dinagsa po ng order yung pattern ng short. Nagdaan po yun 1 to 200, yung mga naunang linggo na order, 1 to 200 na dami ng nag-order. Since dumami talaga yung order, naubos yung papel. Actually, hindi kami nag-stock nun nung naubos yung papel. Kasi may option naman sa Shopee, tanggalan mo siya ng stock. Hindi kami nag-stock nun, 1 araw yata. Tapos ang daming nag-message. Sabi, sir, kapapanood ko lamang po nung video ninyo sa YouTube. Dun sa mismo video rin na in-upload natin nun, marami rin nag-message. Sir, bakit wala na pong stock yung pattern ng short? Baka naman po pwedeng humabol kami sa pagbili. Actually, na-overwhelmed din ako sa dami nung nag-order nung paunang pattern natin, no? And sa sobrang dami ng nag-message, sabi ko nun, sige, bili pa tayo ng isa pang pattern paper. Yung isang rolyo pa. Hanggang sa parang nakakalima na kami, may nag-o-order pa rin ng pattern ng short eh. Nakakalimang pattern paper na po kami. And syempre, nung dumami na yung nag-o-order, dumami na rin yung request. Marami na rin nag-request do sa video at saka sa Shopee natin na, sir, pagawa naman ng pattern din ng short adult. Pagawa ng t-shirt, dress. Ang dami pong nag-request ng pattern nung time po na nag-uumpisa kami. And nakita namin yung opportunity. Sabi namin nung time na yun, parang maganda to kahit papano kumikita tayo, kahit hindi man ganun kalaki. And nung time na yun, as negosyante, nakita ko yung opportunity. Sabi ko nung time na yun, teka, mukhang maraming natulungan yung pattern natin. Nakakatulong na tayo, baka kumita pa tayo. Kasi yung short for kids, wala talaga kaming naging kita dun eh. Isipin nyo 50 pesos. 5 pirasong pattern. Ang ginawa na lang namin, nag-mark up na lang kami ng konti para dun sa mga sumunod na pattern. Kasi nga daming request. Short adult, t-shirt. So, mabibili nyo yan pag nagpagawa kayo ng pattern. 250 hanggang 300 ang isang pattern ng t-shirt. For adult, meron pa nga nagpa-pattern. Alam ko, umaabot pa nga ng 500 pesos yung iba eh. Mabibili nyo sa shop namin ng 350, 5 piraso na. So, nag-mark up na kami ng konti. Kasi para kahit papaano, nakakatulong na kami, may kita naman na bumabalik para naman makover namin yung expenses din namin. Kasi kagaya nyo rin naman po, may tubig, kuryente rin po kami. May internet pa, pagkain pa. So, yun lang yung ano namin nung time na yun, makover yung expenses. Hindi naman namin tinigil agad-agad yung pananahi. Nagtiyanggi pa nga kami nun eh. Tumatanggap pa nga rin kami nun ng order eh. Pero mula nung time po na yun, naglaylo kami sa pananahi. Magmula nung time na yun, hindi kami yung gaanong focus sa pananahi. Tumatanggap kami ng patahi, paunti-unti. Kasi nga, mas nag-focus kami sa pattern. Kasi hindi po namin kaya pagsabayin. Hindi namin kayang gumawa ng pattern lang, tapos isasabay mo yung pananahi. Hindi kayang pagsabayin talaga. May maiiwang isa. Halimbawa, gagawa lang kami ng pattern, may iiwan yung pananahi. Mananahi lang kami, may iiwan naman yung pattern. So, nung time na yun, hindi ko alam kung paano yung gagawin. Tinuloy-tuloy lang muna namin yung pattern. Pag may pumasok na orders, gumagawa pa rin kami. And dumating yung time, taong 2022 rin po, tinigil na rin namin yung pagtanggap ng patahi. Nag-focus po kami sa pattern making. Dahil siguro nung time na yun, mas gusto ko matulungan yung mga subscriber namin na magsimula ng sarili nilang patahian sa pamamagitan ng paggawa ng pattern para sa kanila. Actually, marami pong naging magagandang message po para sa amin dyan. Marami pong, yung iba nga, in-add pa ako sa Facebook para tumawag na nagpapasalamat dahil nakakapagbenta na raw sila ng damit dahil dun sa nabili nilang murang pattern. Kasi sa totoo lang po, sa larangan po ng pananahi, ako po mananahi din. Naging mananahi rin sa mga pabrika at patahian. Marami naman po talagang magagaling na mananahi ang hindi po talaga marunong magtabas o gumawa ng pattern making. And syempre sa pattern natin, di ba, gagawa kami ng murang pattern tapos may free tutorial pa kung paano mo siya gagamitin sa ating YouTube channel. So sinong hindi pa matututo dun? Nasa na yung pattern, papanoorin mo na lang kung paano mo siya gagawin. Papanoorin mo na lang kung paano mo i-execute yung paraan ng pagtatabas and pagtatahi. Tapos kokopyahin mo na lang. Ganun kasimple na lang yung magiging proseso mo. Kasi pattern and sample making, yan po yung stressful
sa pag-uumpisa ng patahi, no? Kasi syempre, marami po dyan trial and error. At ayun na nga, syempre, fast forward tayo, taong 2024. Nagbebenta pa rin kami ng pattern hanggang ngayon. Syempre, nagdagdag na rin po ako dyan ng murang accessories, kagaya ng garter, sinulid, nipper, gunting, at iba pang mga accessories. Makikita nyo po yan sa ating Shopee account. At kung tatanungin nyo po ako kung kumikita ba kami, oo naman. Hindi lang super laki. Kasi makikita nyo naman yung presyo ng mga pattern natin. Pero naniniwala po ako na ang mga binebenta nating pattern ay nakakatulong talaga sa mga bumibili nito. So, naiba yung purpose. Dati po kasi, mananahi kami para kumita. Dahil doon kami kumikita sa pagbebenta ng damit. Tatahi kami ng damit, magbebenta kami. Doon po kami kumikita. Nabago po yung purpose. Sa pattern making po, pag gumawa po kami ng pattern, sure yan, may natutulungan kami nag-i-start na gustong matutong manahi or gustong mag-umpisa ng pagbebenta ng damit. And syempre, kapalit nun, nako-compensate naman kami kahit papano. Kasi bumibili naman siya ng pattern, nagbabayad naman siya. So parang give and take na. Unlike dati sa nananahi kami, pag nagbenta kami ng damit, kumikita kami. Ngayon, pag gumawa kami ng pattern, nakakatulong na kami kahit papano kumikita. Para sa akin, masasabi ko sa inyo na gusto ko lang talaga tulungan yung mga nagtiwala sa atin na subscriber natin para makapagbenta rin sila nung sarili nilang paninda sa pamamagitan ng pagbebenta natin ng pattern sa kanila. Kasi ito po, tapatan tayo. Kung usapang kita lang, sure ako kung tatanggapin namin yung mga patahi na nagme-message sa akin, yung mga magpapatahi sa amin, mas kikita kami dun. Alam ng mga mananahi yan, kung magkakaroon kami ng bulk order, sunod-sunod na tahi, mas kikita ka dyan. And syempre, kahit papano mas kikita kami sa patahi sana kasi hindi naman ako nagpe-presyo ng sobrang baba. Hindi ako nakikipagkompetensya ng pababaan pagdating sa pagpe-presyo ng mga tinatahing damit. Maayos ako magpresyo. At syempre, kahit papano, kikita kami. Kapalit naman nun, syempre, pag nakapagbigay ako ng magandang presyo sa client na nagpapatahi, yung quality na hinahanap ng kliyente. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Maayos naman kami manahi. Ayon yan sa mga previous buyers and clients namin. Kung isa ka nga sa mga nagpatahi sa amin, pwede bang pakicomment naman dyan sa baba para malaman kung pinapanood mo ko ngayon. Pero mas nag-focus po kami sa paggawa ng pattern. Natutulungan na kami ng kita nito na makover yung expenses natin sa bills and other expenses pa. Nakakatulong na rin tayo sa kapwa natin mananahi. Alam nyo po, nag-umpisa ang new venture natin sa pattern making sa mga subscriber natin dahil gusto ko silang tulungan. Hindi ko kayang mamigay nito, pero kaya kong ibenta ng mababa. At syempre, maayos na pattern for sewing with pre-sewing tutorial pa sa YouTube. Di ba pag bumili ka ng pattern namin, may tutorial pa paano mo siya gagamitin. Ngayon, ano po ba yung kaugnayan nito sa tanong na paano ba magbenta sa online? Sa social media po kasi, visibility is credibility. Pag madalas ka makita ng tao, mas pagkakatiwalaan ka nila. Marami naman nagbebenta rin ng murang pattern. Sa totoo lang, madami na yan. To social media, check nyo po. Facebook and Shopee, Lazada, marami na po yan. At sure po ako na mas marami po yung mas magagaling kesa sa amin. Pero sa tagal na po namin sa social media, mas marami po ang nagtiwala sa atin. Hindi ko po hiniling na pagkatiwalaan nila ako. Tinrabaho po namin yun. At syempre, hindi namin sisirain yun. Mas pinagbubutihan po namin ang paggawa ng pattern namin dahil sa marami na yung nagtitiwala sa atin. At oo, totoo naman, maraming kumukontak sa atin na nakita nila tayo sa YouTube para magpatahi. Nakita nyo naman ang mga message sa akin. Marami pa yan. Yun nga lang, kaya hindi po kami tumatanggap ng patahi. Kahit tingin ko, mas malaki yung kikitain natin doon, ay dahil mas gusto namin mag-serve sa mga kukunting nagtitiwala sa atin para makapagsimula rin sila. Kaya nag-focus kami sa pattern making. Ngayon, ito po yung tanong. Kung tatanungin ko po ba kayo, kung hindi nyo po ba ako nakilala sa online, dahil sa pagbablog namin sa YouTube, at syempre sa Facebook na rin, pati sa TikTok na rin, magtitiwala ka ba sa mga pattern na ibinebenta namin? Pag nasagot mo yung tanong na yan, kung bakit may mga taong nagtitiwala sa amin, sigurado po ako, magkaka-idea ka na kung paano magbenta sa online. Pero hindi po madali ang lahat ng yan. Hindi po ako nakilala na nag-vlog lang ako kahapon, nakilala na ako ngayon ng iilang mga subscriber natin. Hindi po ganun. Kagaya nga ng sinabi ko, 2019 pa ho kami nagsimula. 2024 na po ngayon. 'Di ba? Ngayon, ano po yung palagay nyo tungkol dito? Comment nyo naman po dyan sa baba yung opinion nyo tungkol sa topic na ito. Ako po si Mel Benaventura ng Team Benaventura. See you sa next video. Bye-bye!